Let's bring in our guest for their second guest for today, Ryan Dagsa Maminta, a board member of the Sangguniang Panlalawigan ng 2nd District ng Palawan. Sir, magandang hapon, board member, and thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon, board member. Good afternoon po. Magandang hapon po, Sir Ed, Sir Ronald, and Ma'am Ami. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa mga kababayan po natin. Yes, sir. We appreciate you coming. You're joining us today, sir. Kumakampanya ba kayo, Kwan? Are you running ngayon? Opo, I'm running for my last term sa 2nd District po ng Palawan. And we're campaigning the whole day at tuloy-tuloy lang po yung kampanya. So, pasensya na sa istorbo, no? No Board problem, member, sir. no? Ang tanong siguro namin, baka simulan nyo na, magbigay nyo kami ng background dito sa mga hinuli ng mga James Bond spies, no? Ng China. Di umano, James So, Bond ano spies. bang background nila? Allegedly. O ilang taon na ba sila, no? Saan ba sila nanggaling, no? Oh, yes, sir. Are they teenagers by any chance? O hindi naman? Bit of background, sir. Kasing edad ko siguro. Opo, matanda lang po siguro ng konti si Sir Ronald. Yan. No? Konti. Nasa mid-20s po ito. Yan. Nasa late 30s yung mga kabataan na ito ng mga Palawenyo. Dito po sa 2nd District, sa Brooks Point, sa Quezon, Brooks saka Point. yung babae po, taga Puerto Princesa. Si Dave Cervantes at saka si Natalie Plesardo ay yung mga unang batches nung scholars ng Provincial Government of Palawan noong 2018 na pinadala sa Hainan Normal University because of the Memorandum of Agreement and then Sisterhood Agreement ng Province of Palawan with Hainan Province na magkaroon ng Exchange. all expenses paid scholarship ang mga Palawenyo sa Hainan Normal University. So, kung hindi po ako magkakamali, tatlo, apat o 5 batches na kami ng mga scholars na ipinadala doon. Si David Cervantes, saka si Albert Endencia, at saka si Natalie Plesardo ay mga graduates na po noong mga nakaraang mga taon sa visa po ng scholarship na yan na pinasok ng Provincial Government of Palawan noong 2017-28. Sir, quick singit lang. Itong video pinapakita natin na wala akong kinalaman yan doon sa mga Palawan students. Ito po yung para lang malinaw sa mga taong nanonood. Yung mga video pinapakita natin, ito yung mga equipment na di umano'y nakuha doon sa alleged Chinese spies last year. Ako po, tanong ko, so nakakailan na po tayong Pilipinong pinapadala sa Hainan under the scholarship of China? Chinese scholarship yan eh. Well, Nakakailan na po tayo? From Palawan lang. Palawan lang. Kung hindi po ako magkakamali, Ma'am Ami, ay mga nasa mga 50 na siguro or more than 50. Ba, akong marami exact na. count. Wala akong exact count, pero karamihan po dyan, graduates na ng mga degree courses. Iba-iba po yun, ano? Iba-iba. Iba-ibang degrees yun kasi malaking university yan eh. Opo, iba-ibang degrees po yun. Na mga scholars natin ng mga Palawenyo na ipinadala sa Hainan University simula noong 2018. Up until now po, mayroong mga ongoing scholarship doon, may mga estudyante pa po tayo doon na Mga ilan po? Mga ilan pa po kaya ang nandun sa Hainan? Choppy. Ang muling bilang ko po, nasa 10 to 12 na mga, kasi wala pang official report kung ilan. Nag-freeze siya pa, Ed. Nag-freeze. Sir, we're having a hard time deciphering what you're saying. Could you, is he still on the line? Parang nawala. No. O sige, Yeah, let's start again. nandyan siya sa Zoom pero wala siya yung... Yes, sir. Sir, if you don't mind, sir, we'll call you lang on the phone para we'll just use the audio kasi baka nahirapan yung bandwidth eh. Sayang naman po if we can't hear you eh. Opo. Ami, teka. Ami, try again. Mukhang okay na yung audio. Ayan na siya. Go ahead. Okay. Go ahead. Board member, ito bang Yes, sir. tatlo na hinuli under suspicion of espionage, ito ba ay graduate na doon sa kanilang course sa Hainan or sila ay ongoing pa rin yung kanilang scholarship?
Mga graduates na po ng degree courses yan, Sir Ed. Sila Sa David Hainan. Cervantes, Natalie Pizardo, at saka si Albert Indencia. Ang unang batch po ng graduates ay kabilang si David Cervantes saka si Natalie Pizardo. So, Second anong batch naman ay si Albert Indencia. So bumalik po sila doon. Apparently, mayroon silang job opportunities na nakuha sa university at saka sa outside the university sa Hainan province. So sir, tapos na yung ano nila? Tapos na. Tapos na yung ano? Oo. Tapos na po. Bumalik sila para parang may offer na trabaho. Opo, tama po yun. Okay, Pero but hindi pa sila nagtatrabaho. Si David Cervantes, Ma'am Ami, ay nagtatrabaho na. As what? Nagtuturo doon at naging assistant yata siya ng isang professor doon. Tapos mayroon sa pharmaceutical na trabaho. Mga job opportunities po na kinukuha nila doon. Kasi pabalik-balik na itong si Dave doon Pero si Natalie at saka si Albert ay parang first time pala magtatrabaho ng oportunidad nila doon sa Hainan province. pero sir, is there anything Wala that could... po kayong nalalaman na link nila sa security or law enforcement sector ng Pilipinas. Kasi nakakapagtaka kung out of 50, bakit siyang tatlong yan ang pinili at kinakasuhan ngayon ng espionage. Medyo mabigat yung kasong yan sa China. Opo, mabigat po Matindang parusa dyan. Wala kayong nalalaman as far as you can tell na link nila. Did they ever work with the PNP, for example, or AFP, or Coast Guard, or kahit militia group? Or Philippine Dito Star. sa Wala po kaming Pilipinas. alam na linkages nila doon. Pati po yung pamilya nila, wala ring alam na linkages nila. Nalaman lang namin yan nung nagkaroon na ng aresto nitong nakaraang mga araw na binanggit sa atin ng mga kapamilya po nila. So, nagtataka rin kami kung bakit umabot sa ganon. At bakit naman na nagkaroon ng pag-aresto sa kanila. But so you're saying, sir, there is nothing that you know of that could possibly link them to any activities beyond what they were studying and applying to dyan sa Hainan. Tama ko ba? There's nothing that you know of. Opo, tama po yun, Sir Ed. Hindi naman sila na-link sa Philippine Star. Wala naman po siguro. Hindi naman sila expert sa sa IT or artificial intelligence. Hindi naman sila mga techie. Siyempre po, mga kabataan ngayon, teke na rin. Pero may tuto yung capacity nila. Alam niyo ba, Normal na capacity lang for social media, mga ganon-ganon. alam niyo ba, board member, kung ano yung kanilang kinuhang kurso sa Hainan University? Nag-freeze ulit yan. Mag-freeze ulit. Bumabalik sila dito sa amin. Ay nakakausap din namin sila, nakakakwentuhan. Maayos naman yung trabaho nila doon. Maayos naman yung kurso nila? Yung lagay nila doon up until last year po at up until na nabanggit ng mga kapamilya nila ito sa amin. Ano yung kurso nila Pero sa ano po yung Hainan? kurso? Hainan University. I'm not familiar with the course of David Cervantes po, pero magaling na bata po yan, mahusay na bata. At isa sa mga top graduates po natin doon sa Hainan University. Sir, Yung bakit niyo dalawa po... po, ano po ang kurso ng dalawa? Yung dalawa pa. Yung dalawa pa po ay hindi rin ako familiar kung ano yung natapos nila, pero mga graduates na rin po sila. Sir, bakit po niyo sabi nga everything was normal until last year? What exactly happened last year? Nung last year po, ang kwento ng mga kapamilya ay biglang nawala yung line of communication nila kay David Cervantes. Kasi normally, nagko-communicate sa kanila. At ang kwento nila sa akin ay nung hindi na nila makuha yung paraan para makakommunicate si David Cervantes, nagpaalam sila sa program coordinators, program directors nung scholarship na hindi na nila makontak si David. Apparently, nakipag-ugnayan yung probinsya sa consulate
at doon napag-alaman na naaresto siya noong October pa. October pa. Opo, noong October pa naaresto siya. Oh, that's why you were saying last year. Akala ko ito only this year eh. This recently lang Oo. no? Yung dalawa po. Pero bakit ngayon lang natin nabalitaan, Ed? Yung dalawa po, yun yung recent arrest. Gano'n ka recent, board member? Albert Intencia saka si Natalie Lizardo. Parang, kung hindi ako magkakamali, itong taon lang po na ito sila na-aresto. Kailan po ngayon taon? Mga early January or yung isa ay itong February na po siya na-aresto. So, matagal na yun, ha? Bakit ngayon lang natin nabalitaan? Several months pala. O nga po, nung yung pamilya hindi rin nagsasalita, nung minsan pong napadako ko doon sa Brooks Point, nakausap ko yung isang kapamilya ni David, nagsabi sa akin. So nag-imbestiga tayo ng konti, napag-alaman natin na totoo nga na gano'n, pero tahimik masyado at hindi masyadong pinag-uusapan. Kaya po nung March 6, nag-privilege speech po ako sa Sangguniang Panlalawigan, nagtatanong ng kalagayan ng ating mga kababayan na ito. At umahanap ng impormasyon, sumagot po yung mga program directors namin, program managers ng scholarship na indeed mayroon mga talagang aresto. Pagkatapos nagsabi rin yung embahada na mayroong nangyaring pag-aresto at ina-assist nila yung mga bata. Pero hindi pa po confirm yon until last few days na naglabas na ng news ang Chinese News Daily na indeed na-aresto nga po yung tatlo at nasa kustodiya nila yung tatlo sa kasong espionage. So confirmed na nakita ng mga kapamilya yung video sa TikTok, sa other social media platforms na nandoon yung kanilang kapamilya. Parang nabuhayan sila ng loob kasi sa tagal ng panahon na hindi nila nakakausap, ay nakita nila na buhay pa pala talaga yung kanilang mga kapamilya. So, Ami, parang missing lang sila. Hindi nila, dahil iba kasi yung sistema sa China eh. Di ba? Yung hanggat hindi lumalabas doon officially. Hindi sinabihan ng Chinese embassy. Kasi they are scholars former Chinese scholars. Hindi sinabihan yung pamilya nila dito na inaresto sila sa China. Yes, oo. At dahil nga wala namang lumalabas na, wala naman kasing Philippine Star doon eh. Tsaka... Hindi, sa Global Times yan, sa media lang nalaman yan eh. May-ari It didn't come from the Chinese government. May-ari ng Global Times. So hindi sinabihan yung pamilya rito na inaresto yung mga kamag-anak ninyo. Tama po ba yon? Tama po yun, Ma'am Ami. Wala pong gano'n until na-confirm nila sa consulate. Pero wala pa talagang appearance na nakita o physical presence na nakita yung pamilya kahit sa video, sa calls o kung ano pa mang mga paraan ng pakikipag-usap o communication up until last Friday or Saturday na naglabas ng news report yung Chinese News Daily na may kasamang video. At doon sa video, sa report, sinasabi na na-aresto talaga nila itong tatlo pagkatapos mayroong confession. At nag-confess yung tatlo sa espionage. Yun po yung nakakaduda. So, grabe yung ordeal. Nag-confess yung tatlo dahil unang-una, alam namin, walang karanasan yung mga yan, walang kakayahan, walang training para gawin nila yon. At mayroon sinasabi sila na link nila sa intelligence network ng Pilipinas na kumuha sa kanila, nag-recruit at nagbabayad, bumibili ng impormasyon. Parang ganun po yung mga pangyayari. Grabe yung ordeal ng mga yan, no? Dahil mga bata pa sila, no? Ikalawa, several months na pala. Yung isa, October pa, under custody. At yung ordeal ng kanilang mga pamilya na hindi alam kung ano nangyari sa kanilang mga kamag-anak. At until lumabas sa China Daily na parang official newspaper ng Communist Party ay wala silang kaalam-alam, hindi nila madalaw dahil baka pati sila ay makasuhan, no? Dahil ibang klaseng sistema dyan sa China. Saka madali magpaamin dyan, ha? Oo, madali magpaamin dyan. Kahit pagpatay kay Rizal, aaminin mo dyan. Kaya nga po. Oo, grabe dyan, no? Walang kwenta eh. Pero po yung pamilya ng loob kasi nakita nila yung kanilang mga kapamilya na buhay pa pala. Ito nga eh. Kahit na walang communication, nakita nila doon sa video na yung mga
mga kapamilya nila ay still alive and nangangailangan ng tulong natin kung sakasakali. Ito nga, Provincial Board, itong number 2 highest ranking officer ng People's Liberation Army. Hanggang ngayon, missing. No? Yun na yung pinakamataas, kaya nga. second highest. Hanggang ngayon, di alam kung nasaan. No? Kaya, At least nakita nga, at least yung pamilya, nakita nila yung kamag-anak nila ngayon. Oh. And kung maalala po ninyo, Ma'am Ami at saka Sir Ed, Sir Ronald, few months ago, nag-aresto rin tayo ng mga Chinese spies dito rin sa Palawan. Oo. So parang more than 5 na yung na-aresto natin dito nung mga nakaraan. Kaya malinaw na parang Arrest ganti. made by our security forces and the National Bureau of Investigation. So parang ganti talaga. No? Kahit sino-sino na lang. Ganti-ganti. Ang dapat ginawa Parang nila, lumalabas po ay on our part, retaliation na yun sa ginawang pag-aresto kay Mr. Cervantes. dapat ang ginawa nila, inimbitahan nila si Manny Mugato at saka si Ed Lingao no, sa isang tour sa China, tapos tsaka nila hinuli. Dahil yun, yung Ed Lingao at saka Manny Mugato, yun pwedeng pagsuspetsahan yun. Wala nga akong visa dun eh. Teka, pakulan lang natin si board member. Board member Ryan Dagsama Minta, sir, maraming salamat for joining us this afternoon. Siya po yung member ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan 2nd District. Kung may bago pa kayong balita, Yes, sir. Provincial Patuloy po. Board, imbitahin namin kayo ulit. No? Opo, maraming Salamat salamat po. po. Mabuhay po kayo. Yes, sir. Salamat po.